Magandang araw Kabalen, Pastor Arm TV. Well, shoutout po pala sa VNC Printing para sa kanilang napakagandang t-shirt, and shoutout kay Bong and Zari, and also kay Alfonso sa Balbosa. Well, thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe, at sa mga hindi pa nag-subscribe, please pindutin nyo po yung subscribe button and the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na mga videos na i-upload ko. May kasama po ako. Ano kasi pangalan mo? Albert Joel Pimusngi. Dahan-dahanin po natin. Albert Joel Pimusngi. Siya po si AJ. Siya po ang aking panganay. Abangan nyo po ang kanyang kwento. At bago po yon, intro po muna. Years ago, binayayaan po kami ng Lord ng isang napaka-espesyal na regalo. Since the time na ipinanganak ko ang aming panganay, pinatatag ng Diyos ang aming pagtitiwala sa Kanya. Kumpletong pag-iingat naman ako at vitamins habang ako po ay nagbubuntis, pero hindi ko talaga kinaya ang normal delivery. Hanggang 4 cm pa lang nagpapa-CS na po ako sa aking ubi, pero sabi po niya kaya ko daw po. Pero inabot po ako ng 9 cm at halos dun pa lang dumating ang aking OB na wala na rin po akong lakas nung time na yon at wala rin po siyang choice kundi ang operahan na po ako. Then nung lumabas po ang bata, sabi ng pedya, nagsisisure daw po siya. Kaya kailangan po niyang i-monitor sa Nursery Intensive Care Unit or NICU at kailangan niyang ma-oxygen. Sa time na yon, sa Lord lang po kami kumuha ng lakas ng loob through prayers ng ating mga kapatiran. Dumating din yung time na sabi ng pedya, need po niyang itakbo sa Children's Hospital ang bata. Kaya umiyak po kami sa Lord at humihingi po kami ng miracle sa Kanya. And one time nung binisita po ni Pastor ang baby sa NICU, nakita niya na yung oxygen hindi na po gumagana. Bilang magulang, magagalit ka sa carelessness po ng mga nurses, pero ang pinakita ng Lord doon, hindi man gumagana ang oxygen ng NICU, pero ang Lord, siya ang nagbibigay ng hininga sa bata. Since then, naging maingat kami sa pag-aalaga sa bata. Kahit sa gabi, mababaw ang tulog po namin, gumalaw lang siya o umiyak ng konti, gising talaga kami. Kaya siguro hanggang ngayon, pag narinig ko po na siya ay umiiyak kapag nananaginip, babangon po ako agad at tatakbo sa kanya. Till po na dumating yung 5 years old na po siya, na-refer po kami sa isang developmental pediatrician, kaya napa-assess po namin siya. At yung assessment is meron po siyang global developmental delay. And habang lumalaki po siya, ang assessment is meron po siyang intellectual disability. Ang tinamaan po kasi ay yung kanyang left frontal brain na kung saan nandoon yung cognitive aspect ng brain natin. Pero salamat sa Lord, hindi namin siya nakitang nag-seizure nung bata po siya. Dahil alam po ng Lord baka hindi po namin kayanin ang hirap na yon para sa bata. Kaya nung nagpa-EEG siya, doon lang po namin nakita na nagsi-seizure talaga siya. At hanggang naggamutan po kami at nung tumaas po yung dosage ng gamot, nagnormal po yung kanyang EEG, pero nagkaroon po ito ng bad side effect. Doon pa lang po namin nakita yung at na-experience kung paano po siya mag-seizure. Kapag sobrang takot siya at kinakabahan, dumadating siya sa ganung point at isang beses na sinumpong siya, grabing takot po at iyak po namin. Nawalan po siya ng malay, pinuhat namin kahit mabigat at tinakbo siya sa emergency room nang wala kaming sapin sa paa at walang anumang dala dahil sa taranta po namin. Hindi po kami tumigil sa aming pananalangin. At salamat po sa Diyos dahil bago po kami makarating ng hospital ay nagkamalay po siya. What an experience na parang bangungot na ayaw naming ma-experience po ulit yon.
And praise God, almost 3 years na pong hindi yun dumating sa kanya at nakakayanan na po niyang i-control yung emotion niya kapag nararamdaman niya yung takot na pwedeng magpamanhid sa katawan niya and by faith and by the stripes of Jesus, he is healed. Dumaan din po siya ng special education, nag-speech and occupational therapy din po siya na parang nagpapaaral po kami sa Ateneo sa tuition fee niya. Hanggang sa tinrain na rin po siya ng practical and vocational activities. Hindi man po siya ganun nag-excel pagdating sa academic, pero sa character niya ay nakakakuha din siya ng mga certificates and medals. So masasabi kong isa siyang malaking blessing sa amin. Isang mabait na bata, maasikaso, mapagmahal, maalalahanin, lalong-lalo na gumagaan po yung aming gawain sa bahay dahil malaking tulong po siya sa amin. Sa pagsusort pa lang ng mga maruruming damit sa washing machine, sa pagsasampay, pagkuha ng mga sinampay, pagtutupi ng damit, paghuhugas ng plato, paggisa at paghiwa ng mga ingredient pag nagluluto si daddy niya, nakakatulong din po siya doon. Maging sa pag-aalaga po ng mga alagang aso at pusa at ibang mga bagay na ay kaya na po niyang gawin mag-isa at masaya po niyang ginagawa yon. Pati po yung pag-inom po niya ng kanyang gamot, yung maintenance po niya, kayang-kaya na po niyang gawin yon. So, minsan, pag uwi nga po namin, yung damit naming pampalit, pati na yon ay nire-ready po niya. Lalong-lalo na po pag Saturday, ang damit po niya para sa Sunday, naka-ready na po yan. Kahit ngayong pandemic at nagsiservice through online, hindi po yun nagbago. Daily po gigising pa rin ng 5 a.m. Tapos pag Sunday, maliligo po yan agad at pagbibihis pang church. Hindi pa man po kami nakaalis ng bahay para pumunta ng church. Siya po, dahil naiiwan po sila, nakabihis na po yan at nagsasapatos na kahit nasa bahay. At ire-ready na niya yung cellphone, yung notebook, and ballpen. Yan po ang aming panganay na si Albert Joel, isang ulirang anak sa kabila ng kanyang kakulangan sa ibang aspeto ng buhay, at dalangin namin ang laging pagpapala, proteksyon at paggabay po ng Diyos sa kanyang buhay araw-araw. Wait, there's more. Sikat na sikat ang pangalang AJ sa loob ng aming bahay. Bakit? Alamin niyo po. Jay, kunin mo yung itlog at saka kanin. Jay, kunin mo yung pakilabas mo yung damit. Maglaba tayo. Managot ka! Jay! Magsaing ka. Look. Ilang bagay ho yung lagi ho naming binabantayan ni sister wife ko bilang mga magulang sa aming mga anak. Una, yung pagiging guro ho namin. Kami ang unang guro, tagapagturo ng aming mga anak. Maging si AJ, naalala ko yung nanay ko. Nung bata ho kami, parang, syempre bata ka, parang feeling mo pag bata, gusto mo lagi naglalaro. So, ang ginagawa ko ni nanay, dahil may kantin kami yung naghugas ng plato, naghihiwa ng karne, ng sibuyas, ng patatas, ng carrots, lahat. Iba't ibang klase ng gulay na master ho namin kung paano himayin, hiwain, lahat. Isda. Feeling ko na parang pinagkaitan kami. Pero dumating ho yung pagkakataon ngayon na kami po ay nag-asawa at malalaki na. Para sa akin po, napakalaking kayamanan po pala nung lahat ng mga naituro ng unang guro na tumayo sa harapan ko, at yun po ang aking nanay. At yun din pong ginagawa ko namin sa mga anak ko namin sa edad po nilang ito. Si JD ay edad 9 years old, si AJ is 18 na ho siya. Alam na ho nila yung ilang mga gawaing bahay. Hindi ko pinagdadamot yun, hindi po yun pagpaparusa po sa kanila.
ito po'y pagtuturo sa kanila para pagdating ng araw, sila man po ay lumaki at maging independent na. Kaya ho nilang buhayin yung sarili ho nila. Pangalawa ho, marahil na role ho na binabantayan namin ni Sister Tay ay yung pagiging coach po namin sa kanila. Kami ho bilang magulang ang tumatayong coach. Bakit? Ano bang role ho namin? Gusto naming i-guide yung aming mga anak, yung mga values na kailangan nilang matutunan, yung pag-uugali ho nila. So, hindi perfect, syempre, kami bilang mga magulang, yung mga anak namin. But, again, ina-assess din ho namin kasi. Gusto namin pagdating ng araw, maging successful yung aming mga anak. Maging matagumpay sila, maipanalo nila ang bawat laban na harapin po nila pagdating ng araw. At pangatlo ho, na napaka-special na laging binabantayan ho naming dalawa ni Sister Tay ay ang pagiging model ho namin sa aming mga anak. Importante po yun sa mga magulang, yung modeling. Tayo po ang nagsiset ng example sa ating mga anak kung paano tayo nagsasalita, kung anong relationship meron sa aming dalawa ng misis ko. Never ho kaming nagsigawan ng wife ko. For almost 19 years ho ng aming pagsasama. Hindi ho kami nagbangayan na yung sobrang sigaw na away sa harap ng mga anak ko. Minsan nga ho, niyayakap ko ho yung nanay nila sa harapan nila. Doon naman nagtatampo. Ba't ko raw niyayakap ang nanay? Binibiro ko naman. Anong gusto? Bigyan ko ng blakay ang nanay nyo. So, in-explain ko sa kanila. Kasi ho, importante na yung mga magulang makita ng mga anak na kapag merong gusot sa bahay, na isasaayos po kaagad ng mabuti. Hindi ho niyayakap ni tatay si Mr. Red Horse o si Mr. Alfonso o si Mr. Emperador kapag may problema. At si nanay hindi nangangapit bahay para kumuha ng ibang chismis sa mga kapitbahay para ma-resolve ang problema. Hindi po. Pinapakita ho namin sa mga anak ko yung kasimplihan ng buhay na kapag may mga suliranin, Diyos lang ho ang pwedeng takbuhan, wala na pong iba. So marahil sa amin po, sa ating lahat bilang mga magulang, lagi ho nating tignan yung tatlong mahalagang role na yon na ginagampanan po natin. Tayo bilang unang guro nila, coach nila, and at the same time, role model ho nila sa loob at labas ng ating tahanan. Marami yung nagtatanong sa akin, sa mga kaibigan, kung paano raw po ba maging isang magulang sa mga katulad po ni AJ na may mga special needs. Dahil nabanggit ko nga ho na hindi ho biro yung mga napagdaanan po niya. Pero sa kabila po noon, napakasarap po at very fulfilling bilang isang tatay at sa wife ko po, sa kanya bilang nanay, na maging bahagi kami sa lakbayin po ng aming panganay na anak. Ang pinagkukuhanan po namin ng lakas, walang iba kundi ang Diyos mismo. At ako po'y naniniwala na may magandang plano po ang Panginoon sa buhay po ng aming anak. Sa kabila ho ng mga nangyari, pinahintulot po ng Diyos ito. Sa kabila ho ng mga nakita ho namin, experience ho namin, inalaw ho ng Diyos dahil naniniwala ho kami na kaya ho namin. At meron pong bubwit dun sa likod na pasulpot-sulpot. Ayun po siya. Yun po yung bunso po namin. Well, naging parte na ho ng aming routine. At pagkukondisyon sa isip ho namin kung ano man po yung naging kalagayan ho ni AJ. At maging sa paglaki ho niya, may nagtatanong, Pastor, makakapag-asawa ba siya? Hindi ko alam. Pastor, makakapagtrabaho ba siya? Hindi ko rin ho alam. Pastor, paano yung future niya? Well, ang alam ko ho kasi basta ang Diyos ang may akda ng bawat buhay po natin. Nasa Kanya ho lahat eh. Yung pagpapatupad po ng plano, nandito ho kami para umantabay sa panganay ho namin. Loobin ho ng Diyos, hindi ho siya makapag-asawa. Nandito ho kami. And we thank the Lord dahil anuman po yung mga kaya ho namin ibibigay ho namin. At hanggat kaya ho namin, nagampanan yung tungkulin ho namin gagampanan ho namin. Nakita naman ho natin marunong na magluto ito, marunong na ho nga maghugas ng plato. Yun po yung yun marunong na rin ho yan, marunong na rin ho kumain nung niluto ho namin ng kuya ho niya.
Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa latest video ni Daddy ko. Maraming salamat po sa suporta nyo. God bless po sa inyo.